Kabanata 381. Sa kabilang banda, si Erin Rhodes mula sa Oriental Peak ang naglagay kay Zephyr Khan, dahil sa oras na ito, ang nakatatandang kapatid na babae ng Oriental Peak na si Laiyan ay pinapagalitan si Chad Skylark mula sa Pride Peak. Bastard Chad Skylark, lumapit ka sa akin kung may lakas ka ng loob. Ang mabangis niyang salita ay nagpang-inag sa katawan ni Chad. Gusto niyang kumilos kaagad, ngunit pilit siyang hinayla pabalik ng grupo ng mga disipulo ng Pride Peak. Chad, calm down, calm down. How dare you provoke this crazy woman? She has an ancient draconic bloodline, and the bloodline of the fire demon soldier is not something we can deal with. Damn crazy woman, kung hindi dahil sa aking ancient draconic bloodline na hindi ito tunay na buhayin, hindi ako matatakot sa iyo sa aking war bloodline. Ungol ni Chad sa mahinang boses na may galit na galit sa mukha. Senior sister. Kalimutan mo na. Maging si Erin Rhodes, na kadalasang tahimik at introvert, ay hindi napigil ang mamula sa malamig at magandang mukha sa mga oras na ito. Hindi niya kinaya ang pang-iinis at didisguised na pang-aabuso kay Laiyan. Humph. Ang swerte naman nitong anak na ta. Gusto ko lang makipag-away ng maayos sa kanya. Galit na sabi ni Laiyan. Pagtingin kay Zephyr na naglalakad palapit sa kanila, biglang nagliwanag ang magagandang mata ni Laiyan at isang pares ng nagninangas na pulang magagandang mata ang nakatitig kay Zephyr. Junior kuya, nandito ka ba para makita si Erin? 11. Nang marinig ang boses ng babaeng ito, maging si Zephyr ay lihim na napangiti ng mapait. Kung maaari ay talagang gusto niyang makipag-away kay Chad at ayaw niyang harapin ang babaeng ito. Oo. Bagamat nakaramdam ng kaunting kawalan si Zephyr ay tumanggo pa rin siya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Erin Rhodes at sinabing may pasasalamat. Salamat sa tulong mo kanina. This is an elixir refined by me. It will be helpful to your injuries. Okay. Kinuha ni Erin ang elixir sa kamay ni Zephyr. Ang kanyang kalmadong tingin ay nagpadilat ng mga mata ni Laiyan. Mayat maya ay kakaiba ang tingin niya kina Zephyr at Erin. Habang tinitignan niya sila, mas nararamdaman niyang may something sa pagitan nila. Sa kakaibang mga mata ng babae, sa wakas ay hindi na nakatagal pa si Zephyr at piniling tumakas ng diretso. Zephyr, welcome back. Nang marinig ni Zephyr Khan ang mga salitang ito, hindi niya napigil ang magulat. Ito ay isang bihirang kahihiyan para sa kanya. Bakit parang pumasok sa brothel ang mga sinabi ng babaeng ito? Hihi. Erin, I didn't expect you to find a man you like so soon. Not bad, not bad. Mataas ang tingin ko sa lalaking ito. Bagamat narinig ko na ang taong ito ay may talento lamang ng 2 sinag ng liwanag, maniwala ka sa akin, ang taong ito ay dapat magkaroon ng lakas ng loob. Isang lalaking naglalakas loob na lumaban kay Chad Skylark, na mas malakas kaysa sa kanyang sarili, ay wala talaga siyang lakas ng loob. Sabi ni Laiyan na may tono ng pag-ibig. Wait. Biglang parang natauhan si Laiyan at biglang tumingin sa bote ng jade na naglalaman ng mga elixir sa kamay ni Erin Rhodes, nawalan ng pag-iisip. Kakasabi lang niya na ang elixir na ito ay pinadalisay ng kanyang sarili. Ha. May magandang kinabukasan siya. Kahit na ito ay dapat na isang mababang uri ng elixir, malaki ang posibilidad na ang batang ito ay maging isang alchemist master. Erin, ang sarap mo. Ang gayong nakakabaliw na tingin ay nagpagalaw ng bahagya sa mga matatanda sa void. Maxim, marunong siyang magpino ng elixir. Nagtatakang sabi ni Kuya Albert. Kabanata 382. Kahit ang pinakamababang antas ng tableta ay hindi maaaring maliitin. Ang pagkakakilanlan ng isang taong medisina ay sadyang napakaganda. Hindi ko rin alam. Isang pagtataka ang lumitaw sa mukha ni Maxim Callahan. Ang grupo ng mga disipulo ay nagsimulang sumulong muli. Sa pagkakataong ito, nagsimulang mag-relax ang mga mukha ng bagong promote na Academy Initiate. Pagkatapos ng lahat, sa pangunguna ng mga nakatataas na disipulo sa pagkakataong ito, natural na makakakuha sila ng malaking garantiya ng kaligtasan. Sa kalsadang ito,
Nakilala natin ang ilang devil cultivator, at nakakita rin tayo ng napakabihirang mga vampira. Makikita na ang mga masasamang cultivator ay talagang nagsimulang muling mabuhay. Habang naglalakad at nagsasalita, nagsimulang magkwento si Ver tungkol sa kanyang nakita at narinig sa daan. Mga vampira. Nang marinig ito, bumilis ang tibok ng puso ni Zephyr. Tama. Ang pagpino sa mga vampira ay napakakomplikado at mahirap. Tila may isang kamangha-manghang tao na nagtatago sa mga guho. Tumanggo si Ver at sinabing. Bahagyang gumalaw ang kilay ni Zephyr, at mabilis na kumalat ang pananaw ng kulog. May medyo tigang na kalsada na may ilang itim na halaman na tumutubo sa harapan nila. Gayunpaman, may kakaibang masukal na kagubatan sa harapan nila. Ang masukal na kagubatan na ito ay nakabalot sa kalsadang ito. Ang paglalakad sa kalsadang ito ay nagbigay sa isa ng pakiramdam ng paglalakad sa tiyan ng demonyo. Nagpakita ang mga vampira sa masukal na kagubatan. Nagsalita ulit si Ver. Sa totoo lang, sa masukal na kagubatan, sunod-sunod na vampira ang nakita ni Zephyr. Ang mga vampirang ito ay pawang itim at ang kanilang mga laman at dugo ay tuyo na tuyo. Malaki ang pagitan nila at ng blizzard vampires na nakita ni Zephyr. Malaki ang pagitan nila at ng blizzard vampires na nakita ni Zephyr. Bang! Sa sandaling ito, marahas na nanginginig ang mga kilay ni Zephyr. May mali. Biglang sabi ni Zephyr. Anong problema? Nagmamadaling tanong ni Ver. May mali sa daan. Pagtingin sa unahan, hinawakan ni Zephyr ang pagitan ng kanyang mga kilay at sinabi sa mahinang boses. Ano ang isang matalas na pakiramdam ng pangunawa? Ang mga matatanda sa dilim ay biglang bumantong hininga ng sabay-sabay. Natural na nakita nila ang kakaiba ng paligid, pero hindi sila umimik, pero halata sa mga mata nila ang pagtataka nang tumingin sila kay Zephyr. Hindi nila inaasahan na makakayanan ni Zephyr ito. Nakakamangha talaga. Paano mo nalaman? Maraming alam si Ver tungkol kay Zephyr. Ang alagad na ito ay hindi kailanman nagsinungaling. Maniwala ka sa akin, nararamdaman ko na may mali. Vince, ano sa tingin mo? Napatingin ang lahat kay Vince at nagtanong. Makinig ka sa kanya. Bihira lang na hindi tumanggi si Vince. Gayunpaman, may bakas ng kakaiba sa mga mata niya nang tumingin siya kay Zephyr. Baliw ka ba? Makinig ka sa isang junior. Kalokohan lang ang sinasabi ng batang iyon. Lahat tayo ay tinahak na ang kalsadang ito. Paanong magkakaroon ng problema? Matapos sabihin sa kanya ang nararamdaman ni Zephyr, nagsimulang umungol si Chad. Tama, kung natatakot kayong mga lalaki, pwede kayong bumalik. Hindi na kailangang humanap ng ganoon kaiyahiyang dahilan. Ang mga disipulo ng Pride Peak ay tumingin kay Zephyr ng hindi maganda at sinabing sarcastic. Kakaunti lang ang tao sa Supreme Peak mo, and understandable naturally, you have to ensure your own safety, hahaha. Tumawa ng malakas si Mo Chenglin ng Horizon Peak. Sinusuportahan kita. Tinapik nila iyan ang balikat ni Zephyr at nagsalita. Ang pares ng mga sumasabog na ilaw ay agad na nagpaalala kay Zephyr ng salitang, guts. Totoo naman. May guts siya. Lihim na napabuntong hininga si Zephyr. Let's go. Ang mga alagad ng Supreme Peak, lahat kayo ay dapat sumunod sa aming likuran. Horizon Peak, Feather Peak, at ang mga disipulo ng Pride Peak ay nagtawanan at nanunuya. Gayunpaman, hindi nila nakita na malungkot ang mga mukha ni na Elder Ethan Klein at Keith Owen. Malaki ang sinasabi mo. Zephyr Khan, bagong alagad ka lang. How dare you question the senior brothers? This road has already cleared up a lot of trouble. You are obviously questioning the senior brother's strength. Ngini siya ni Ricky Schaffer si Zephyr Khan. Si Ricky Schaffer ay halatang humuhugot ng galit kay Zephyr. Oo nga, sa sandaling matapos siyang magsalita, maraming matandang disipulo ng pangunahing tuktok ang mukhang hindi nasisiyahan. Halata namang sumang-ayon sila sa sinabi ni Ricky. Kung gusto mong umalis, bilisan mo at umalis ka. Malamig na tiningnan ni Vince Scheidt ang grupo ng mga disipulo at sumigaw. Hindi ko akalain na ikaw, Vince Scheidt, ay maniniwala sa isang junior. Vince, kung natatakot ka sa mga guho,
Bakit ka nakahanap ng dahilan? Umiling si Chad at mukhang nanghihinayang. Sa loob ng ilang oras, maliban sa Supreme Peak, Spiritime Peak, Oriental Peak, at iba pang pangunahing peak na hindi tiyak, Horizon Peak, Feather Peak, at Pride Peak ay sumugod ng may malalaking hakbang. Pagkatapos maglakad ng mga 1,500 metro, tila ligtas ang lahat. Maging ang mga mukha ng grupo ng mga alagad na nakasunod sa likuran ay hindi maiwasang magbago. Napatingin silang lahat kay Zephyr na may pag-aalala. This time, nakasakit na talaga si Zephyr sa iba. Obviously, walang pagbabago. Ha. Ano bang dapat ipag-alala? Alam kong nagpapasikat lang siya. Natatawang sabi ni Theobaldson. Boom. Bago natapos ni Theobaldson ang kanyang mga salita, isang nakakakilabot na tunog ng pag-crack ang biglang sumibol sa kanyang harapan. Ang daan sa unahan ay biglang nagsimulang umikot at pumutok, at pagkatapos ay mabilis na kumalat ang bilis sa naunang disipulo. Bang! Bang! Mabilis na lumitaw ang hindi mabilang na kakaibang mga anino, paikot-ikot at lumalawak na parang mga multo. Zip! Nang ang mga anino na ito ay umabot sa sukdulan, ang kanilang mga tunay na mukha ay nahayag. Iyon ay napakalaking itim na infernal snakes. Ang mga infernal snake na ito ay tila walang kaliskis sa buong katawan, ngunit sila ay isang katawan lamang. Gayunpaman, sila ay tulad ng isang piraso ng itim na bakal, na naglalabas ng mga alon ng itim na liwanag. His. Tumaas ang tunog ng ahas. Halos 20 o 30 infernal snakes ang mabilis na nagbuka ng kanilang mabangis na bibig. Kumikislap ang kanilang mga pangil habang mabilis na nilalamon ang grupo ng mga disipulo sa kanilang harapan. Hindi. Isang malungkot na tili ang umalangaw-ngaw. Isang grupo ng mga disipulo ang agad na nilamon ng infernal snakes. Ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis na walang anumang palatandaan. Damn it! Patayin mo sila! Sa wakas ay nag-react ang mga alagad matapos marinig ang matinis na hiyawan at sabay-sabay na umungol. Patayin. Agad na naging mabangis ang mukha ni Vince matapos lumitaw ang mga itim na infernal snake na ito. Para siyang na-stimulate ng husto. Ang halberd sa kanyang kamay ay agad na naglabas ng isang matalim na sinag ng liwanag. Ang gilid ng liwanag ay kumikislap at ang puwersang dala nito ay lumipad pataas pababa na parang maraming matutulis na talam. Lumitaw ang mga bitek sa hangin at patuloy na sumipol. Puff! Ang isang malaking ulo ng infernal snake ay agad na naputol sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Vince. Bumagsak ang katawan nito sa lupa, at ang dugo nito ay lumabas na parang kolum ng dugo, na nagdulot ng pagulan ng dugo. Kabanata 384. May sagabal ba talaga? Nako, nabaliw na naman si Vince. Natigilan si Harper Greer noong una, ngunit nag-react siya at mabilis na lumipad pasulong. Patayin ang mga bastos na ito. Si Chad Maylark, Mao Chenglin, Leonard Briggs, at ang iba pang mga disipulo ay umungal ng malungkot. Ang kanilang layuning pagpatay ay mas nakakatakot. Originally, kinu-question nila ang mga salita ni Zephyr Khan, pero ngayon, may nangyari na talaga. Sampal iyon sa kanilang mga mukha. Paano nila ito natitiis? Biglang lumawak ang nakakatakot na alon ng layuning pagpatay. Ang katawan ni Chad Skylark ay may dalang nakakatakot na ilusyon na imahe. Itinaas ng malasantong ilusyon ang kanyang mahabang balabal, at ang kanyang mga kamao ay parang makalangit na mga kanyan, na nakabitin sa isang malakas na putok, direktang tinakpan ang katawan ng isang infernal snake, pinalo ito hanggang sa ito ay yumangal. Umuungol. Ikanaway ni Mo Chenglin ang kanyang mahabang damit. Isang higanteng berdeng kamay na may hindi mabilang na texture ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Binuksan nito ang malaking kamay at hinawakan ang katawan ng infernal snake, nanginginig ito ng malakas. Biglang sumigaw ang infernal snake. Agad itong naging ulan ng dugo. Tunog ng espada. Si Leonard Briggs, ang banal na espada sa kanyang likod, ay nagpakawala ng mahabang sigaw, tulad ng tunog ng langit, at higit na nakakasindak ang liwanag ng espada ay agad na umikot, na bumubuo ng isang linya ng ulan ng espada. Puff. Haha.
Ang pinuno ng panloob na mga alagad ng Giant Peak ay isang matipunong lalaki na ang mga kalamnan ay kasing lakas ng sawa. Bigla niyang ginalaw ang kanyang mga braso at nakipag-away sa isang infernal snake. Mabangis siyang nakipaglaban at sa wakas ay nakapatay ng isang infernal snake. Ang hari ng lason, na mukhang isang taong may sakit, ngunit habang siya ay umuubo, siya ay lumakad ng pasulong. Napapaligiran siya ng mga bahid ng aquamarine light. Kahit saan siya magpunta, ang infernal snake ay natambo sabay at nanginginig sa sakit. Sa pagtingin sa King of Poison, hindi maiwasan ni Zephyr na isipin ang kanyang pangalan na siguradong sapat, ang taong ito ay halatang master ng lason, at ang kanyang kasanayan ay napakalakas. Para naman kay Laiyan, na may kumakaway sa kanyang puting liryo na kamay, talagang may hawak siyang isang napakalaking maapoy na pulang palakol. Habang winawagayway niya ang kanyang magandang katawan, isang napakalaking palakol na 7 hanggang 8 metro ang haba ay agad na naglabas ng maraming maapoy na pulang anino ng palakol na direktang sumasakop sa buong lugar. Pagkatapos, muli niyang ginalaw ang kanyang kamay, at ang pulang banal na palakol ay naging isang malakas na martilyo ng apoy. Para itong bowl ang apoy sa hangin. Lihim na napadila si Zephyr nang maisip niya ang bloodline ng Fire Demon Soldier. Ang babaeng ito ay hindi isang taong maaaring pukawin ng isang ordinaryong tao. Sa oras na ito, sa wakas ay nasaksihan ng lahat ng mga bagong disipulo na ang labanan sa pagitan ng mga nakatatandang disipulo ay napakalakas. Bawat galaw ay maaaring yumanig sa langit at lupa. Mukhang minaliit ko si Chad Skylark. Sa pagtingin sa kakilakilabot na aura na nakalap kay Chad, si Zephyr ay lihim na napabuntong hininga, ngunit sa parehong oras, siya ay mas alerto. Sa oras na ito, Horizon Peak man, Feather Peak, o kahit Pride Peak, natatakot siya na nasaktan na niya sila. Bagamat hindi niya ito kayang kontrolin, dahil nangyari na ito, hindi ito pinagsisihan ni Zephyr. Sa halip, naging sobrang alisto siya. Sa mga tuntunin ng lakas, tanging sa patuloy na pagtaas ng lakas ng isang tao ay maaaring maging tunay na makapangyarihan. Palihim na napabuntong hininga si Zephyr. Kabanata 385. Bang! Sa sandaling ito, may kumikislap sa pagitan ng kanyang mga kilay. Naisip na ito ni Zephyr Khan. Kung ang simbolo sa pagitan ng kanyang mga kilay ay mabilis na kumikislap, maaaring nangangahulugan ito na may mga nakakatakot na pag-iral sa paligid niya o may mga masasamang bagay. Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, dapat mayroong isang bagay na masama, at sila ay lubhang kakilakilabot. Lightning sense. Bahagyang gumalaw ang kilay ni Zephyr. Isang sinag ng liwanag ang biglang kumislap. Pagkatapos, lahat ng bagay sa loob ng radius ng ilang kilometro ay lumitaw sa harap niya. Itong batang ito. Parang may natuklasan na naman. Sa itaas ng void. Iba-iba ang mukha ng mga elder brother Albert ng Spiritime Peak, nagsalita ng mabagal. Mukhang masyadong kakilakilabot ang matalas na pangunawa ng batang ito. Kung hindi nahulaan ang kanyang kakayahan, pinaghihinalaan ko na ang batang ito ay inapurin ng Ancient Draconic Bloodline. Tumanggo si Cuthbert Manwaring mula sa Wind Peak. Hindi lang sila, pati na rin ang ibang matatanda ay tumingin din kay Zephyr. Kahoy pa rin ang mukha ni Maxim Callahan, ngunit may nasisiyahang tingin sa kanyang mga mata. Kasabay nito, ito ay nahaluan ng isang bakas ng pagiging komplikado at sorpresa. Likas na hindi alam ni Zephyr ang mga lihim na titig ng mga matandang ito. Sa oras na ito, pagkatapos niyang buksan ang sarili niyang Eye of Thunder, mabilis siyang nakakita ng kakaiba. Isa itong napakalaking sinaunang puno. Isang matayog na sinaunang puno. Ang sinaunang punong ito ay tila nabulok sa sukdulan. Ang mga ugat sa paligid ng katawan nito ay parang mga pattern ng dragon na tumataas sa mga ulap at nagsanib sa nakapalibot na siksik na kagubatan. Parang walang kakaiba pagkatapos ng lahat, mayroong higit sa isang malaking sinaunang puno sa paligid. Gayunpaman, napansin ni Zephyr na may mali sa matandang puno. May isang uri ng kakilakilabot na masamang pagbabago bago sa katawan nito. Ang mga ordinaryong puno ay natural na naasimilasyon at nabubulok ng masamang chi na ito, kaya mayroon din silang ganitong uri ng pagbabago-bago, ngunit tiyak na hindi sila kasing lakas ng lumang puno.
Magaling. Napaungol ng malakas si Vince Scheidt. Nagkaroon ng malawak na pagbabago-bago sa kanyang katawan. Ang huling malaking Infernal Snake ay pinatay niya. Sa pagkakataong ito, maliban sa mga Infernal Snake na nakalunok ng higit sa 100 ng mga disipulo ng sorpresa, walang nasaktan. Sa pagkakataong ito, ang dalawang pangunahing taluktok, Horizon Peak at Feather Peak, ang dumanas ng pinakamalaking pagkatalo. Bagamat sila ay lumakad sa unahan tulad ng Pride Peak, hindi pa rin sila kasing lakas ng mga alagad ng Pride Peak. Sa makatuwid, sila, na lumakad sa harapan, ay nahuli ng Infernal Snake sa isang iglap at walang pagkakataon na makapag-react. Damn it! Marahas na sinipa ni Leonard Briggs ang bangkay ng Infernal Snake at nagsalita. Hahaha. Buti na lang at nadiskubre mo ito sa takdang panahon. Kung hindi, malaking kawalan ang naranasan natin. Tumulo ang dugo sa mukha ni Vince habang tumatawa ito ng malakas. Manam. Ubo, ubo, ubo. Buti na lang at nakabantay kami. Kung hindi ubo, ubo, ubo. Kung tayo ay sumama, ang mga pagkalugi sa pagkakataong ito ay hindi maisip. Tumanggo si King of Poison at sinabing, ngunit umuubo siya habang nagsasalita, na nakapagparamdam ng kakaiba sa mga tao. Hindi nagsalita si Zephyr. Kinuha lang niya ito ng how from his body. Ang meteoric bow ay isang banal na pana na nakuha ni Zephyr noong mga labanan sa iba't ibang lungsod. Ito ay bihirang gamitin. Sa ilalim ng bahagyang nagulat na mga mata ng lahat, biglang hinailan ni Zephyr ang busog at gumalaw. Ang isang makapal na arrow ng totoong enerhiya ay mabilis na isinama dito. Zip. Habang nag-vibrate ang bowstring, mabilis na bumaril ang True Energy Arrow patungo sa isang sinaunang puno sa di kalayuan.